nakatira si Lolo Erning at ang asawa niya sa isang lugar kung saan medyo may kalayuan sa baryo. Bilang matatanda, gusto naman talaga nilang malagay sa tahimik at maging maayos. Ipinanganak si Lolo Erning sa lugar kung saan doon na siya tumanda. Ayon pa sa kanya, habang nagkakaisip siya, may mga kuro-kuro na sa lugar nila na may isang nilalang na kung tawagin ay aswang. Sabi-sabi naman ng iba na dati raw yung nilalang na yun di nang bibiktima ng mga kababaryo nila. Nagbago lang ang lahat nung namatay ang kaisa-isa nitong anak na lalaki. Hanggang sa di na nila nakita yung babaeng iyon sa kanilang baryo. At doon na nga nagsimula ang mga kwento-kwento na mayroong isang nilalang raw ang nang bibiktima ng mga kababaryo nila. Pero karamihan sa mga ito, ang mga binibiktima niya, mga paslit, at ayon sa usap-usapan, may isang kababaryo raw nila ang nagwawalis nung hapong iyon at pinabayaan ang anak nitong naglalaro sa labas ng kanilang bakuran. Maya-maya pa, nagtaka na yung ina nito, gawa ng di niya na naririnig yung boses ng anak niya na kanina pang naglalaro. Panay ang hanap niya dito, subalit bigo siyang makita ang anak niya nang biglang may narinig siyang boses di kalayuan sa tahanan nila. Ang ginawa niya, agad niyang tinawag ang mga kalapit-bahay niya at tinungungan nila yung lugar. Nung malapit na nga sila sa pinanggagalingan ng boses, nakakaamoy na sila ng di maganda. Nang biglang bumulaga sa kanilang mga mata yung anak ng babae. Wala na itong buhay. Butas ang dibdib nito at nawawala ang puso, pati na ang lamang loob ng bata. Labis namang naghinagpis yung ina nito. Matapos ang ganong kaganapan, labis ngang tumatak yun sa isip ni Lolo Erning. Paano? Balik tayo sa kwento. Hapon na nun, pauwi na si Lolo Erning sa kanyang tahanan. Habang naglalakad siya, mayroon siyang naririnig na kakaiba sa gilid at likod ng kanyang dinaraanan. Nakaamoy na rin siya ng di kaaya-aya. Hanggang sa may lumabas na isang napakalaking aso di kalayuan sa kanya. Nagbabaga ang mga mata nito at walang tigil sa paglalaway. Kung di nyo na itatanong, ang daan patungo sa tahanan nila Lolo Erning, puro talahib at madalang lang ang kabahayan. Sa madaling salita, medyo may kagubatan ito. Kaya kung sisigaw ka para humingi ng tulong, di yun kaagad maririnig ng mga nakatira doon. Nung mga panahong iyon,
Ipinikit na lang ni Lolo Erning ang kanyang mga mata at hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tungkod. Sa isip-isip niya, yun na lang ang magiging sandata niya kapag sinugod siya ng nilalang. At isa pa pala, yung tungkod ni Lolo Erning, gawa yun sa tanso. Bigay yun sa kanya ng kanyang ama bago ito na maalam sa mundo. Nung sinunggaba na nga siya ng nilalang, wala na siyang nagawa. Sa lakas na taglay nito, pinagkakagat siya nito sa binti at braso. Ang buong akala ng nilalang, magpapatuloy lang ang ginagawa niya doon sa matanda. Subalit, nagkamali siya. Ang buong akala niya, wala na yung lakas para lumaban. Nung inangat nga ng nilalang ang kanyang ulo para lingunin ang buong paligid, agad namang nagkaroon si Lolo Erning ng pagkakataon para hambalusin yung nilalang sa ulo. At ginamit niya yung tungkod na yari sa tanso. Nang biglang sumubsob yung nilalang sa di malamang dahilan, sobrang nagtaka naman si Lolo Erning. Gawa ng di naman kalakasan yung paghambalos niya. Maya-maya pa, nang dahan-dahan na nga itong nakatayo, ang buong akala niya, susugurin pa siya nito. Ngunit, lubos niyang ipinagtaka na imbis sugurin siya nito, pasuray-suray yung umalis. At doon na nga nagkaroon ng tiyempo si Lolo Erning para lisanin yung lugar at tumakas na. Nung makauwi na nga siya, labis namang ikinagulat ng asawa niya. Nung makita nito ang kanyang kalagayan, dali-dali naman siyang nilinisan nito. At habang ginagamot ang kanyang mga sugat, patuloy niya pa rin inaalala yung ginawa niya sa nilalang. Gawa ng labis yung nasaktan sa simpleng paghambalos niya lang. Dumaan pa nga ang mahigit 1 linggo. Medyo magaling na yung sugat ni Lolo Erning, dulot ng pag-atake ng nilalang. At doon na rin may napabalita na yung babaeng nawala ng anak, sa madaling salita, yung aswang, nagkaroon yun ng malubhang karamdaman. Sa isip-isip ni Lolo Erning, yun na yung nilalang na umatake sa kanya. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang ni Lolo Erning na pumanaw na yung babae. Ngunit pala isipan pa rin sa kanya kung papaano nangyari ang pagbagsak ng nilalang sa simpleng paghambalos niya lang. Ngunit magkaganon man, laking pasasalamat pa rin ni Lolo Erning nung minsan niyang ginamit doon sa nilalang yung tungkod niyang gawa sa tanso. So yun guys, napakaangas ng kwento, no? Pero grabe, no? May kwento na ako nito dati. Yun. Pero yun ata yun eh.
kutsilyo ba yun? Parang kutsilyo nga ata yun. Pero ito sa kanya baston. Siguro mabigat yun siguro, no? Pero parang palagay ko half lang yun. Yung gitna nun siguro kahoy, no? Yung dulo nun, yun siguro yung tanso, pati yung hawakan, di ba? Di natin masabi kung anong klase yung pagkagawa nun. So yun guys, angas ng kwento, di ba? Tanso talaga, di ba? Siguro para sa kanila, pag na sapak sila gamit yun, tanso, di ba? Siguro sobrang sakit na nun sa kanila, kaya napakalakas siguro ng impact nun. So yun guys, napakaangas ng kwento. So yun, hanggang sa susunod nating kwento. At maraming salamat sa pakikinig. Sana di pa kayo magsawa na makinig sa mga kwento ko. So yun lang guys. Maraming salamat.